Lacson says Senator Bato de la Rosa's salary may be suspended or withheld amid his continued absence in the Senate by the power of the... O at least napag-usapan na kasi 'di ba si SP Soto sabi niya wala pang gano'n, di pa nangyayari. Nung panahon ba ni Senator Lacson, parang nasabi after 3 months ba yun sinara tapos inadapt nila yung ibang mga tauhan ni Senator Lacson. Tama ba ako? Senator Lacson ba yun, mga clear? Oo, 9 months yata, 9 months. Tama ba, no? So, hindi na siya sumweldo. Diba? Omni-OG. Pero hindi natin alam. Kaya, ang sweldo ba nila? Naku, hindi ko to alam, mga clear, sorry. Ang sweldo nila, baka nasa land bank? Automatic? So, siguro dapat may magsasabi na may resolution ipapadala sa bangko na no work, no pay to. Pwede, di ba? Hindi ko alam yung proseso, mga clear. Ulitin natin to. Okay. Balikan natin siya. Recommendation stemming from an ethics complaint. In an ambush interview on Tuesday, January 27, Lacson says he had spoken with Senate President Tito Soto about De La Rosa's absence and the possibility of suspending his salary. Alam mo kung bakit, mga akli? Kasi talagang walang reason kung ba't siya nag-absent eh. Sila Senator De Lima, parang working naman sila, nag-work sila kahit nakakulong. So yung mukhang hindi huminto ang sweldo nun kasi nag-work sila eh. Hindi naman sila nagtatago. Nakulong lang sila na hindi nila gusto. Pero working. While in jail, di ba? Yun ang isang suggestion na baka isuspend or itigil yung sweldo. So, suggestion pa lang yon, mga ka-clear. Kasi alam na nila ang himotok ng taong bayan. Sila nga daw, katulad ni Angela Gonzaga, nagtatrabaho. Tapos pag hindi nakapasok, no pay. Tapos ito, intagal nang hindi nagtatrabaho, di ba? Unfair. Kasi parang, sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Paano tayo ng ethics committee recommendation, once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations, pwedeng implement ng plenary na itigil sa Yun. So, kailangan talaga may magsampa ng complaint sa Ethics Committee para ma-dinig. Lacson says former Senator Antonio Trillanes has signified his intent to file an ethics complaint against De La Rosa in March. I think I heard Senator Trillanes is filing, I think, in March. Kasi ng 6th month ng absence si Senator. Binibigyan pa ng chance. I didn't realize that until nabanggit kanina na 6 months na nga palang wala si Senator Bato dito. Tagal na, no? March. According to Lacson, at present, there are no Senate rules that sanctions a senator for continued absence. Meanwhile, in a separate message to reporters also on Tuesday, Lacson clarifies that he will not be a part of any recommendation to sanction De La Rosa in relation to his long absence. De La Rosa has been absent in the Senate session since November 11 in light of the reported issuance of an International Criminal Court arrest warrant against him. Okay. Mga clear, ito yung totoo, yung buong balikan natin. So, ibig sabihin, ito ay pinopropose. Maliwanag yan, hindi sa kanila gagana yung civil service na batas, na rules, kasi may sarili silang rules. Diba? So, ngayon, kasi elected official. Elected siya, tapos, miyembro ng Senado, may sarili silang rules. So, ang pinakamaganda dito mangyayari ay Ethics Committee. So, anong gagawin resolution ng Ethics Committee? Saka yung pagbobotohan sa plenary. So, anyway, panoorin natin ito, mga clear. Medyo 5 minutes. Wala ko nakikita ng gano'n. Alam mo yung, di ba siya nga nag-file ng complaint? Wala ko. Yes, sir. Siya tatanong. Ulit. Ano naman? Siya tatanong. Tinuro si Mami. O nga, dapat si Senator Loren pa yung tinanong. Tumalikod tuloy. Ambush interview talaga, no? Tinatanong siya kung meron daw de facto martial law. Ano sabi niya? Ulit niya. Siya tatanong. No, of course not. Sabi niya, no, of course not. Diba? Malayo. Sa kanyang pananaw. I do not agree. Ulit nga, hina eh.
Ganun ba nangyayari sa No, ngayon? of course not. Pero mang nangyayaring de facto. Kasi when you say de facto martial law, it's reality, di ba? So, tinanong siya, sabi yun, no, it's not. I do not agree. Malayo. Walang ganun. I do not agree. I do not agree. Malayo. I do not agree. Ulit. Ano ba yan? Sorry po ah. Walang ganun. I do not agree. Kasi daw ginigipit yung mga nagsasalita. Ito yung mga nagsasalita. Hindi. Wala ko nakita ganun. Alam mo yung, di ba siya nga nag-file ng complaint? Libel. O, ako yun. Ako yung sinambahan nung libel. Oo nga, no? Hindi ko naisip yun ah. Oo nga, di ba? Kasi kung may nanggigipit, dapat siya sinampahan kasi siya yung nagsasalita, di ba? Oo nga, no? Ako pala yung sinampahan ng complaint. Oo nga, Senator. Oo nga. Hindi. Wala ko nakita ganun. Alam mo yung, di ba siya nga nag-file ng complaint? Libel. Kung Tama nga. Sorry man. Senator Lacson, ngayon ko lang na-realize, oo nga pala, ako pala yung sinampahan ng complaint. Dahil kung siya yung ginigipit, dapat siya yung sinampahan ng complaint, di ba? Okay. Tuloy-tuloy naman siya sa pagsasalita. So, hindi naman siya pinipigilan, di ba? back to martial law, siya yung papala ng complaint. O, kung may martial law, siya yung sasampahan ng complaint kasi siya yung nagsasalita. Tama. Ako, malimit ako nag-agree sa kanya, no? Sa kanyang Malimit naman daw siya nag-agree. Okay? brokary, sa kanyang principle. Okay na tayo. This time, hindi. Pero kung sabi na siya, Yeah. Yung dito, nung hearing. Tapos nag-WhatsApp kami. saan na yung payo sa kanya? Sabi ko, never ever quarrel with media. I never ever quarrel with media. Oh, well, anyway, kasi sinabi ni Kong Leviste, nababayaran daw yung mga taga-media. Nababayaran yung mga taga-media. Because they always have the last say on you. Wala kang laban. The only revenge that you can, you can have against media is not to be interviewed when they want to interview you. Ah, Applying it's not to you, it's not to be revenge that you Ah. can, you can have against media is not to be interviewed kung gusto mong gumanti daw sa taga-media, huwag kang magpa-interview. when they want to interview you. Kaya sa, I'm not applying to you, kaya sa piling niya nagigipit siya kasi dinimbestigahan niya yung mga kampanya. Well, kung mayroong basis, anybody should be open to investigation. Kung may basis. Kasi walang basis, no matter how they investigate you, walang mararating. Tama yun. Kung walang basihan, you don't have to worry. Yun naman yung una natin video, mga clear eh. Kung tumutupad ka, unang-una ko pang video to ha, kung tumutupad ka naman sa batas, di ba? Doon sa una kong video nung tinakil ko si Ombudsman din Mulye. Naku, sabi natin, kung tumutupad naman sa batas to at wala naman nilabag na batas, there's nothing to worry about, di ba? Katulad yung sinabi niya, tumutupad ka naman sa batas, hindi ka pwedeng gipitin eh. Di ba? Kasi may ebidensya ka eh. Been there, done that, di ba? Hindi than For that. 9 long years, yan ang sinapit yun. Pero andito pa rin ako, nakatayo pa rin. Yun lang yun. So yung kay Senator Bato, Di ba? Magandang aral yun, mga clear. Kasi nagipit siya, pero may ebidensya siyang hawak. Eh, nakatayo pa rin siya. Nakatayo pa rin siya. sige na question. Diniscuss namin kanina ni SP, Ito. pero hindi ako at liberty to Ano lang yun, segue lang yung kanina kay Lidiste. Ito talaga yung topic natin. share with you. Meron kaming proposed solution how to handle Senator Bato sa situation. So kailangan bang reviewin yung rules ng Senate para din sa mga Rules ng Senate, o baka yung sa Ethics Committee. Yung ethics Pero committee nakonstitute na yung ethics natin eh. So matatakil na yan. Pero nakonstitute na yung ethics natin eh. So matatakil na yan. so in other words, mga clear, wala dapat sisihin kahit si Senator JV, wag sisihin kung hindi nagkaroon ng hearing about dun kay Senator Cheese. Kasi hindi pa nga na-constitute. Ngayon daw na na-constitute na. Malamang may hearing na yung mga pending issues. Pero sa ano dinig ko parang uuna-unahin ko ano yung unang nakalinya. Pero only after, sir, na may mag-file ng formal complaint against Senator Bato. Meron, I think, I heard Senator Trillanes is filing, I think, in March. Kasi nung 6th month ng absence si Senator. I don't realize that. I didn't realize that until nabanggit kanina na 6 months na nga palang wala si Senator Bato in March. Pero alam mo mga kakris, sa totoo lang, ako sa nangyayari ngayon na desisyon ng ICC na hindi pumapabor kay dating Pangulong Duterte, may jurisdiction. Kasi alam mo mga kakris, tingin ko kasi, napag-usapan tuloy natin Senator Bato tungkol dito sa ICC. Ang magiging depensa lang din naman ni Senator Bato ay technicality. Wala jurisdiction ng di ba? Yun naman yung sabi niya, wala jurisdiction ng ICC. Pero binanggit ng ICC na may jurisdiction sila eh. Tapos ngayon, ang dating Pangulong Duterte fit to trial. So, ang magiging laban niya, katulad nilalaban ni dating Pangulong Duterte, madi-deny.
Kaya feeling ko, that's the reason why takot na siya lumabas dahil talagang pag siya nadala doon, maliban kung malakas ang kanyang ebidensya, kasi more on technicality lang si dating Pangulong Duterte. Ngayon wala siya ibang ebidensya, wala siyang denial. So kung si dating Pangulong Duterte hindi di-deny, ano si Senator Bato? Nandun siya sa interview sa BBC. Inamin ni dating Pangulong Duterte pumatay siya ng 3. Pero PNP chief, walang ginawa. Paano yun? Di ba tolerated? In conspiracy ba? Issue yun, di ba? So kaya kung ang laban lang nila is technicality, walang jurisdiction, kinidnap si dating Pangulong Duterte, at mukhang lahat naman itong issue to ay napabulaan na, ano pa magiging depensa ni Senator Bato maliban doon sa ginagamit niya ni dating Pangulong Duterte? Lahat na desisyon na. So paano? Lalabas ba siya? Magpapahuli ba siya? Hindi. Baka hintayin na lang yan na iba na ang maging Pangulo. Tingin ko yun. Hintayin niya yung bago ang Pangulo, mga ka-clear. At kung ang magiging Pangulo isang Manchurian candidate at magiging kakampi niya, natatolerate siya, hindi siya isusuko. Yun lang yun. Yun ang tingin kong hinihintay niya. Diba? Hinihintay niya yan. Yun ang palagay ko. Kaya siya hindi lumalantad. Wala siya paki sa sweldo. Gano'n lang ba yung sweldo? Diba? Gano'n lang yung sweldo. Mas takot siya na madala sa ICC dahil kung wala silang depensa kundi jurisdiction at mapapatunayan, di ba, ang crimes against humanity. Wala. Talagang tuloy-tuloy yun. At yun ang ayaw nila. Kasi dito mga ka-clear, although ayaw natin question ang justice system ngayon, mga clear, pero may lumalabas pa rin silang mga kaalyado na maaaring, diba, tumulong sa kanila. Gusto nila dito kasi mas may impluwensya sila sa Pilipinas. Sobrang unfair yung karaniwang empleyado, no work, no pay. Tapos sila ilang buwan lang nang hindi pumapasok, sumasahod pa, dapat baguhin yung batas tungkol dyan. Tingin ko nagiging nila ito mga, nagiging issue na rin nila SP Tito at saka ni Senator Lacson kasi nag-usap na sila eh. So nakita nila yung pwedeng pamamaraan, ethics, kasi mapupulaan na sila dito. Wala silang, parang no way out sila kundi i-tackle ito. Diba? So, yun. But still, sabi ko, balik tayo sa ICC. That's the reason why, tingin ko, ito yung nababasa ko sa ating maliwanag na ilaw. Ilaw. Na hindi yan susuko. Susuko, hihintayin niyang maging presidente yung kaalyado niya. Pag naging presidente ang kanyang alyado, walang magsusuko dyan. Kahit may warrant of arrest yan. Yun yung hinihintay niya. Kaya wala siyang pakialam kung susweldo siya o hindi. Sabi nga nila dito, mukhang mayaman naman si Senator Bato. So, wala siya pake, sabi niyo duwag, wala siyang pake, kahit wala siyang sweldo. Ang pake niya, pwede siyang lumabas kung magiging presidente yung kanyang kaalyado sa 2028 na. Kasi, ganun nangyari sa kanila nung dating panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala silang kinatatakutan. Even Pastor Quiboloy. Walang kinatatakutan. Diba? Unanimous nga yung decision na wala siyang kasalanan doon sa Davao City. Ng mga fiscal sa Davao City. Kaya nga nagkaroon ng transfer of venue para hindi magkaroon ng influence doon sa Davao City ang desisyon. Kaya nalipat sa Pasig. Yun. Okay? So, kaya kapag iba ang presidente at kaalyado nila, asahan nyo. Parang panahon ni dating Pangulong Duterte. Baka nga, hanggat, siyempre, di pa matatapos yung decision kay Pastor Quiboloy, di pa natatapos yung decision kay Alice Go sa loob ng 3 taon. Diba? O Teves, ano kaya ang magiging desisyon kung iba na yung Pangulo? Ano kung ang maging Pangulo, kakampi nila, na isa sa tumulong na siya ay maitago at hindi maaresto? Ano kaya? Isipin nyo. Anong pwedeng maging desisyon ng korte? Ayoko sabihin, debarasuhin na rin korte, hindi ko sasabihin babarasuhin nila yung korte. Pero tanong ko lang, ano kaya?